mula sa pangkat grade 12 Zuckerberg na nagkandak ng study na may pamagat na Assessing the Awareness of Dry Goods Stall Owners Towards Online Selling at San Antonio, Quezon Public Market. Ako po si Jonas Princess Melanie P. kasama ang aking kapwa researchers na si Mendoza Lester D. at si Mitra Evangeline I. Sa video pong ito, aming tatalakayin ang online selling. Ano nga ba ang online selling? Ang online selling ay paraan ng pagbebenta ng produkto o serbisyo gamit ang internet, kung saan ang mga tao ay maaaring magbenta o bumili kahit hindi nagkikita ng personal. Ayon kay Kotler and Armstrong 2018, ang digital platforms tulad ng social media at online marketplace ay nagbibigay daan para sa mas mabilis, mas madali at mas malawak na transaksyon kumpara sa tradisyonal na tindahan. Dahil dito, nagiging mas accessible ang negosyo kahit maliit na seller at mga customer ang naghahanap ng mga convenient na paraan ng pamimili. Noong panahon ng pandemic, mas lalong pang sumikat ang online selling dahil sa mga lockdown at limitasyon sa paglabas. Maraming negosyo ang napilitang lumipat online upang pagpatuloy ang operasyon. Ayon sa DTI 2021, mataas na humigit 400% ang bilang ng online sellers sa Pilipinas noong 2020 to 2021. Sinabi rin ni Lodan and Traveler 2023 na umakyat ng 26% ang global e-commerce growth, habang ayon sa Google Philippines E-Economy Report 2021, lumaki ng mabilis ang digital economy ng bansa dahil karamihan ng mamimili at negosyo ay lumipat sa online platforms. Pinapakita nito na ang online selling ay nagiging pangunahing paraan para makasurvive ang mga negosyo sa panahon ng crisis. Mga halimbawa ng online selling. Una, Shopee. Maraming users at vouchers, mababa ang shipping at madaling magbenta. Ang sunod ay Lazada. Malawak ang product choice, mabilis ang delivery, trusted ang stores. Ang sunod ay TikTok Shop. Benta sa pamamagitan ng mga videos at live selling at mabilis makita ng mga buyers. Ang sunod ay Facebook Marketplace. Libre, local selling, madaling gamitin ng karamihan. Ang sunod ay Instagram. Visual base, magandang display para sa clothing, accessories at handcraft items. Ang huli ay Carousel para sa second-hand items, gadget at collectible, may direct chat sa seller. Kahalagahan ng pagkilala sa online selling. Mahalagang maintindihan ng mga negosyante ang online selling dahil ito ang naging direksyon ng modernong pamilihan. Kapag hindi ito alam o hindi ginagamit, maraming posibleng maging epekto sa negosyo. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring mangyari ang mga sumusunod. Mapag-iwanan ng mga kakumpetensya. Gumamit ng digital platforms ang karamihan ng negosyo. Ayon kay Lodan and Traver 2023, ang mga negosyong hindi marunong sa digital tools ay may mataas ang tsansang ma-outperform ng competitors, mabagal na paglago at pagkawala ng market share. Ano nga ba ang benepisyo ng online selling para sa kagaya ng mga negosyante? Narito ang mga pangunahing benepisyo ng online selling para sa isang negosyo. Mas malawak na abot sa customer. Hindi na limitado sa isang lugar ang benta. Mas mababang gastos sa operasyon. Hindi kailangan ng malaking physical store. Convenience at accessibility para sa mga mamimili. Flexible na oras ng pagbebenta, 24/7. Patuloy ang kita kahit tulog ang seller. Mas mabilis at organisadong proseso ng order, payment at delivery. Mas malaking oportunidad para lumago.
Mas madaling marketing at promotion gamit ang ads at social media. Ayon kay Raman 2020, nagbibigay ang e-commerce ng wider market access at lower operating costs. Kaya mas mabilis ang pag-unlad ng mga maliliit na negosyo. Pagpapalakas ng brand visibility. Mas nakikita ang negosyo online kumpara sa tradisyonal na tindahan. Ito ang hakbang sa pagsisimula ng online selling sa Shopee, Lazada at TikTok. Halos magkakatulad lamang ang mga ito. Una, gumawa ng account sa nasabing apps at i-click ang sign up. Mag-sign up gamit ang iyong mobile number o ang iyong kasakulukuyang Facebook o Google account. Kailangan mong idagdag at i-verify ng iyong numero ng telepono at email. Pangalawa, mag-login gamit ang iyong username at password sa account. Pangatlo, puna ng impormasyon ng iyong tindahan. At pang-apat, ibigay ang impormasyon ng iyong negosyo. Tiyakin na ang impormasyon na nagbabayad ng buwis ang iyong pinasok na nakapaloob sa BIR, Certificate of Registration o COR. Panglima, kapag natapos na ang pagbibigay ng lahat ng kinakailangang impormasyon, i-click ang i-submit. Kapag matagumpay na hinihiling sa iyo na i-upload ng iyong unang listahan ng produkto. Narito pa ang isang halimbawa, ang Facebook Marketplace. Ito ang mga hakbang upang gumawa at magbenta dito. Una, gamitin ang Facebook app at buksan ang marketplace. Pagkatapos ay gumawa ng listing product na may malinaw na larawan, tamang presyo, description at location. Pangalawa, hintayin ang buyer na mag-message at sagutin ang kanilang tanong gamit ang messenger para i-confirm kung available pa ang item. Pangatlo, kapag decided na ang buyer, i-confirm ang order, payment method at kung meet up o delivery ang gagawin. Pangapat, ipack mabuti ang item at i-deliver ito, makikipag-meet up sa public place. Panglima, kapag bayad na at na-receive na ng buyer ang product, i-mark ang listing as sold sa marketplace para ma-update ang status. Narito ang ilan sa aming mga suggestion upang makipagsabayan ang inyong negosyo sa online selling at hindi mapag-iwanan. Maaari kayong mag-offer ng bagong produkto sa kinahihiligan ng mga tao. Alamin ang trending o sikat na produkto sa komunidad. Subukan ng limited time o seasonal items para maka-attract ng bagong customers. Magbigay ng demo o sample sa store. Pwedeng mag-offer ng tasting o pre-sample na bagong produkto. Nakakatulong ito para mahikayat ang customers na bumili at i-share ang experience sa social media. Maaari din kayong gumawa ng loyalty programs at rewards. Gumawa ng simpleng loyalty card o reward system para sa regular customers. Halimbawa, bawat ika-5 na produkto ay libre o may discount. Customers engagement at word-of-mouth marketing. Siguraduhing maganda ang serbisyo sa store, mabilis, maayos at friendly. Hihikayatin ng customers na i-recommend ang produkto sa kaibigan o kapitbahay. Maaari din kayong gumawa ng collaboration at community events. Makipag-collab sa ibang bahagi ng lokal na business o sumali sa community fairs, bazaar o events. Nakakatulong ito para mas makilala ang negosyo sa lokal na komunidad. Siguraduhin maayos at kaakit-akit ang display ng produkto para maka-attract ng customer. Halimbawa, gumamit ng kulay, ilaw, o props para mas maging presentable ang produkto. Gumamit ng feedback mula sa customer. Humingi ng suggestion o reviews sa mismong store para malaman kung ano ang gusto nila. Mag-promote sa traditional na paraan. Gumamit ng flyers, poster, tarpaulin, o banners sa paligid ng tindahan at barangay. Maaari ding magpa-anunsyo sa community radio o sa barangay bulletin. Tandaan, hindi kinakailangang mag-online selling. Ngunit mainam na alam ninyo kung ano ito at kung paano ito makakaapekto sa inyong negosyo. Sa pagkakaroon ng kaalaman,
magiging handa kayo at alam ninyo ang nararapat gawin upang hindi mapag-iiwanan ng inyong negosyo at mas mapakinabangan ang mga oportunidad. At dyan na po nagtatapos ang aming video patungkol sa online selling. Ako po si Jonas Princess Melanie P. Kasama ang aking kapwa researchers ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pakikiisa. Muli kami po ang Group 1 mula sa pangkat Grade 12 Soccer Bird ng Pansol Integrated National High School.